gabi po sa ating lahat. Alam niyo po, kanina pa po kami nabe-bless po sa inyong gawain na napakasigla at lumalago. Actually, ang inyong gawain, ang inyong buhay, nakikita namin, mensahe na sa amin ng taga Quezon City na ma-challenge kaming lalong gumawa sa Panginoon. By the way, ipag-pray nyo rin po kami. Malapit na rin ang aming anniversary this coming May. First Sunday of May. At kasama rin sa plano namin, magkaroon po kami ng first Lord's Supper. So kami nakikiusap din, isama nyo kami sa panalangin. And nagpapasalamat din kami na kasama kami sa inyong panalangin bilang mga mission. Hindi nyo lang pinagpe-pray, kundi sinusuportahan nyo din po. Monthly ay meron po kaming natatanggap mula sa inyo at lubos po ang aming pasasalamat dahil po sa inyong ginagawa ay nakapagpapatuloy po tayo dun sa gawain ng Panginoon. Hindi lang nakapagpatuloy, marami po tayong nagagawa. So ayun po, wala po tayong patagalin. We need preaching. Amen? Tonight? Gaya nga po ng sabi ko, parang kayo yung nag-preach sa amin ngayong gabi, sa akin, And actually, itong aking gagawin, it is to encourage you more, na lalo kayong sumigla sa gawain ng Panginoon. Please turn your Bibles to John chapter 2, verse 1 to 11. Balikan po natin ang kwento tungkol doon sa wedding at Cana of Galilee. Tayo po tumayong lahat. Muli, Pastor Bong, maraming salamat sa pribilehyo makasama sa inyong anniversary. This is your last Sunday. I'm very honored, very humbled na makabahagi sa inyong pagdiriwang. And please pray for me as I preach na tunay nga and then the message, makuha po natin ang mensahe. John chapter 2, verse 1 to 11. And nais ko po na basahin po natin siya ng responsive reading. Sa akin po ang verse 1, sa inyong verse 2 at sabay-sabay po tayo sa verse number 11. Please say amen if you have found the verses. All right. John chapter 2 in verse number 1, the Bible says, "And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And when they wanted wine, the mother of Jesus saith unto him, They have no wine. His mother saith unto the servants, Whatsoever he saith unto you, do it. Containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus saith unto them, Fill the water pots with water. And they filled them up to the brim. Verse number 9, When the ruler of the feast had tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. Verse number 11, sabay-sabay po tayo. This beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Pansumandali po tayong yumuko at manalangin. Dakila namin Diyos, kami lubos nagpapasalamat for this great opportunity to be once again gathered. Alam ko po, Panginoon, na andun ang victory, Panginoon. Andun din naman ang pagod, yung effort po ng church, si pastor at ang kanyang family. Kaya po ngayong gabi, we pray that this message ay makapagbigay po ng encouragement at makita po ng bawat isa na ang kanilang ginawa ay yung kinalulugdan at ang kanilang ginawa para sa inyo for the past 1 month ay dahil na rin po kasama nila kayo, Panginoon. Maintindihan namin, O Diyos, na sa gawain po ninyo ay pwedeng magpatuloy, pwedeng magtagumpay, pagkat nariyan kayo at kasama namin.
Salamat po muli para sa iyong kapurihan, ang mensaheng ito at para sa iyong ikaluluwalhati. Please give me power and wisdom to preach. Ako'y maging blessing at maging tulong. Pagpalain niyo ang inyong salita sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Binabati ko nga rin po yung mga bagong baptized. Congratulations din sa inyo. Mga bagong members. Ako po si Brother Manolo Fernandez. Gaya ng sabi ng inyo, Pastor. Magkakasama po kami dati sa CBBC Manila. Mga full-time workers. And pag kami nagkikita ay talagang masaya kami dahil maraming alaala at kwentong aming nababalikan. Bakit po? Kasi masaya ho sa gawain ng Panginoon. Masaya, maligaya. Andun ang hirap. Andun na minsan, wala talagang, wag na natin pag-usapan ng maraming salapi. Pero mga kapatid, napakasaya sa gawain ng Panginoon. Makita mo maraming kaluluwang naliligtas. Makita mo yung mga nadadala mo na babago ang buhay. Nakikita mo na lumalago ang gawain, may dinadagdagan Diyos. It's amazing. No? It's great. And alam niyo po, kaya nga ang gawain ng Panginoon, gawain simbahan is a great miracle. Katulad ng ating kwentong binalikan. Most of us alam na tong kwentong ito, hindi ba? When Jesus turned the water into wine. Alam niyo po, whatever Jesus recreates, like the water, is better than it was and better than man can make it. Ibig sabihin mga kapatid, anumang inirecreate, ginawa ulit ni Kristo ay mas maganda kaysa dati. At mas maganda pa sa kayang gawin ng tao. Kaya nais ko pong ibigay sa inyo, especially yung sinabi po sa verse number 10. Pagkat nakikita ko mga kapatid, kayo'y nag-anniversary, and for the past years, nakita po namin ang paglago nyo. And ito ngayon, dati doon lang po tayo sa may apartment, di ba? At ngayon talagang napakaluwag, marami pa po kayong magagawa. And we're praying na magawa nyo pa po. Posible po yan. Posible po yan. Walang imposible sa Panginoon. Pagkat sabi po dito, in verse number 10, tingnan po natin yung phrase na sinabi ng governor of the feast. Nung nakita nila, yung story is about nakulangan na sila ng wine. Wine is the fruit of the vine. Hindi po ito yung tanduay, Hindi po ito yung gin. Baka may nag-gin pa dito. Ipanlinis nyo na lang ng kubeta yan, mas maganda pa. Hindi po yung mga nakalalasing, kundi yung fresh na grapefruit. Yan po ang kanilang tinitake dyan. Ayan po ang kanilang pinakang masayang iniinom. Hindi ba sa mga pagtitipon, hindi nawawala ang inumin. Sa atin, nawala man ng tanduay, nawala man ng ano ang pinakaano natin? Unang-una, kape, hindi ba? We enjoy drinking coffee. And then yung mga inuming tinitimpla ninyo, yung masarap, para sa mga pagtitipon. Ito po'y kasalan. Meron po silang wedding banquet na imbitahan ng Panginoon po doon. Dumating sa tagpo na kung saan naubusan ho sila ng wine. Wala nang wine, sabi ng si Mary, yung ina ni Kristo sa laman. Sa aming mga bisita, wala pong nanay ang Diyos. Meron siyang ama. God the Father. At yun po ang pakilala ng Biblia. Si Mary po ay nanay niya lamang sa laman. Ginamit lamang siya ng Diyos. And si Mary nagwika din, hindi po siya Diyos. Pagkat sabi niya, ako'y nagagalak sa aking Panginoong tagapagligtas. So siya ay katulad lamang din po natin. Pero siya ay may biyayang ginamit siya ng Diyos, ilabas ang ating tagapagligtas sa laman. Okay, at naubos po. At bumaling siya kay Kristo. Sabi ng Panginoon sa kanya, "Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come." This is not to disrespect her. Pagkat yung mga salitang yan, that is common to them nung mga panahon po nila. And then, it is to remind also si Mary, na si Kristo po, siya ay sovereign. Meron siyang sariling paraan. No need to tell him what to do. And then his mother, sabi nga ng verse 5, his mother said unto the servants, "Do whatsoever he saith unto you." And then, the story goes,
Nagpahanda ang Panginoon ng 6 water pot, pinuno sila ng tubig, and then pinaserve. Sabi ng mga servants, serve natin tubig. Sa bagay, ubos na naman. Ang hindi nila alam, masarap na alak na yung isinerve nila na tubig. Nabago na siya. At na-enjoy pong lalo ng mga tao yung wedding feast. At lalo yung governor of the feast na sabi niya, marami ay naghahanda ng wine. Sa una, masarap. Pero sa kahudulu-duluhan, ay yung mga hindi na masyadong masarap. Pero kayo hanggang ngayon masarap pa rin. Kaya nga sabi dito sa verse 10, and he said unto him, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men had well drunk, and that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. Yan po ang title ng ating mensahe. Thou hast kept the good wine until now. Napanatili nyo ang masarap na inuming ito. Simula sa umpisa, hindi lang kayo magaling sa umpisa. Hanggang katapusan, hanggang dulo. Very good, amazing. Alam niyo ba, that is the picture of the church. Yung wedding feast, mga kapatid. No, kaya nga, masaya ang nasa simbahan. It's like a wedding feast. No, kaya nga wala sana dito na parang umaattend ka ng burol. Wala po nakaburol ngayong gabi, mga kapatid. Walang nakasimangot, amen? At lalong walang natutulog. Mahuhulog ka dyan sa kinauupuan mo. Ano? Hindi ka kasama sa book of life. Ayan, ano? Kaya nga sabi, sa simula, magaling, maganda ang inyong serve hanggang ngayon. Alam niyo mga kapatid, kaya nga ako'y blessed na blessed kasi you have for 1 month na kapag, this is the first time, Pastor, na 1 month. Isipin niyo 1 month, mahirap mag-hold ng anniversary 1 month. Imagine that. Saan niyo kinuha ang mga mga gagastusin? Saan niyo kinuha ang manpower? Pero praise the Lord, nagawa niyo po. At sabi nga po ng Bible, yung ginawa ni Kristong himala, na yun yung umpisa. Yung pa lamang ang umpisa, marami nang natuwa. At sabi ng Bible, marami pang ginawa ang Panginoon. Church, yung inyong ginawa, bagamat napagod kayo, hindi yan ang katapusan. Hindi pa yan ang inyong magagawa, marami pa. Marami pa kayong magagawa. This is only the beginning. Amen? No, kaya baka medyo pagod kayo ngayong gabi. I'm not saying na magtrabaho pa kayo mamaya. Magpahinga naman din po kayo. Pero ngayong gabi, ibig sabihin, we can taste the joy of Christian life and serving God continuously and without end. Bakit? Katulad dito na yung sarap ng kanilang pagdiriwang, yun yung kumakarga sa kanila, the wine. Wine speaks of joy. Our Lord's first miracle speak of the grace of God. Alam nyo yung ginawa ng Panginoon? Ayun yung nagpaligaya dun sa wedding feast or the wedding party. Alam niyo yung pinaka-main ingredient ng mga masasayang simbahan, the main ingredient, actually wala po sa wine ito eh. Alam niyo kung ano? Alam niyo po kung ano? Ano po? Alam niyo kung ano? Hindi po ano. Sino? Sino? Ang Panginoong Jesucristo. Hindi naman yun magiging matagumpay at masarap kung wala po siya doon. Church, thou hast kept the good wine until now. Bakit? I believe Jesus is with you. You have Jesus. Siya po ang pinakamahalagang sangkap ng isang masayang simbahan, isang masayang anniversary ng simbahan. Amen? Isang masayang paglilingkod. Oh, anong bigat, napagod ka, pero wala ang Panginoon. That is sad. Amen? Nakakalungkot po yan. Pero mga kapatid, sinusuguro ko sa inyo na kasama niyo ang Panginoon. With all the souls saved, yung motorcade niyo, what a success. 60 souls got saved. And ever since nagsimula po kayo, maraming naliligtas, marami nababaptize, marami nadadagdag. Keep it up! And keep it up! Because thou hast kept the good wine until now. Congratulations. Mga kapatid, una po sa lahat, ang sangkap po talaga is the Lord Jesus Christ, number 1. It is the presence of Jesus.
It is the presence of Jesus in verse number 1 and 2. And the third day there was a marriage in Cana of Galilee, and the mother of Jesus was there. And both Jesus was called and his disciples to the marriage. Kaya masaya yung kanilang piging, masaya ang kanilang pagdiriwang pagkat naroon ang Panginoong Jesucristo. I believe, kaya masaya ang inyong pagdiriwang, kaya it is a success. It is because the Lord Jesus is with you. Kaya nga sabi ng Panginoon, "You can do nothing without me." Siya ang kasama ninyo. Siya ang kasama nyo habang binubuhat nyo mga gamit nyo dito. Siya ang kasama nyo habang nagsusundo. Siya ang kasama nyo habang nagso-soul winning. Siya ang kasama nyo habang nag-iimbita. Siya ang kasama nyo nung minsan, paano to? Kulang na ang budget. Siya ang sumasagot ng budget ninyo. It's the Lord Jesus Christ. Congratulations mga kapatid. Because the Lord Jesus is present in this church. The presence of Jesus, an abiding presence. Sabi ng Panginoon, "I am with you always, even unto the end of the world." Nananatili. Kaya nga mga kapatid, hindi tayo iniiwan ni Jesus. Kaya nga, wag din naman natin siyang iwan. Wag tayo pa-absent. Tama po. Wag na tayo mag-isip mag-backslide. Kung ikay backslider, magbalik ka na sa Panginoon. Kasi makinig ka, hindi ka iniiwan ni Kristo. Kahit ang church na ito, hindi ka iniiwan, pinagpe-pray ka pa din. Kahit anong mangyari sa'yo. Because God loves you and His church loves you. Kaya nga, maging present din tayo. Amen? He is an assuring presence. As Hebrews 13:5, ano sabi doon? "I will never leave thee nor forsake thee." Hindi siya nang iiwan. At hindi niya tayo pinababayan. He always assures us na nariyan siya. Ano po? And He is the active presence. In Galatians 2:20, anong sabi po doon? "I am crucified with Christ. Nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me." Active presence. Kaya nga buhay siya. Kasama natin siya. That's why we sing, "Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood." There's victory in Jesus. Victory yung kasalan, mga kapatid. Alam ninyo, naging talk of the town. Itong kasalang ito, hindi po naman ito sabihin nating mayaman. Kasi kaibigan to ni Mary, nila Jesus, ano ba sila? Sila yung mga average na tao lang. Hindi sila mayayaman. So yung kaibigan nila, hindi rin. Pero naging patok po ang kanilang napag-usap-usapan. Alam niyo ba, pinag-uusapan po kayo ngayon ng marami? Aba, ang galing ng church na yan Wow, ang saya pala umattend dyan. Wow, galing ng church na yan. Nakita mo, yung kanilang pagsisikap. Nung ako'y umattend, ako'y nakakilala sa Panginoon, ako'y naligtas. Nung ako'y umattend, ganun pala, sabi ng salita ng Diyos, di ko alam, pero ngayon, alam ko na ang sinasabi ng salita ng Diyos. Wow, the mighty presence of Jesus in this church in our anniversary. Number 2, the problem of Jesus. Yes, may mga problema tayo. Sila rin nagkaroon. In verse 3, "And when they wanted wine, the mother of Jesus said unto him, They have no wine. And Jesus said unto her, Woman, what have I to do with thee? Mine hour is not yet come. His mother said unto the servants, Whatsoever he said unto you, do it." Mga kapatid, alam ko po marami kayong hinarap na mga problema. Tama po. Kung tatanungin nyo sa problema at problema lang, you can si Pastor Bong, talagang salamat sa biyaya ng Diyos. Marami mang problema, pero your pastor is still positive. Your pastor still believes na lahat ng bagay, alam ko may mga naging problema kayo. Maring na problema kayo sa budget. Saan natin kukunin yan? 1 month. Maring na problema kayo sa kagamitan. Saan natin ilalagay? Yung yung mga ganito at mga kailangan, nangyayari po talaga yan. But let that problem be the problem of Jesus.
Ang ganyan ay problema ng Diyos. And Jesus is the master of problems. Kaya kapatid, kung may problema ka sa buhay, andyan ang Panginoong Jesus. Have you asked the Lord? Sinabi mo na ba sa Panginoon ang iyong problema? Talk to Jesus. Ask and you shall receive. Seek and you shall find. He is the solver of our problems. He is our sustainer in problems. Alam niyo ba't naging matagumpay ang inyong anniversary? Because God helped you in your problems. Kaya nga walang problema talaga eh. Bakit andyan Panginoon eh? Ano? In Psalm 55 verse 2, cast thy burden upon the Lord and He shall sustain thee. He will never suffer the righteous to be moved. Kaya nga, yan po ang Panginoon, kinakarga tayo sa lahat ng mga naharap nating problema. Kaya no need to quit. No need to question God. Bakit? Let the problems come to Him. Bigay mo sa akin. Tutulungan kita. Ano ba yun? In Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ, which strengtheneth me. In verse 19, but my God shall supply all my need according to His riches in glory by Christ Jesus. Thank God that we have a great problem solver. He is also our Savior from problems. No, kaya nga walang problemang hindi kaya ng Diyos. Kung may problema kayo, just look. Ito nga nangyari dito. How did these things become possible? Oh, imposibleng hindi sila ng problema. Pero mga kapatid, naging matagumpay. Amen? Amen? Are you still there? The problem of Jesus. In number 3, verse 6 to 10. Let us read in chapter 2, verse 6 to 10. And there were set there 6 water pots of stone, after the manner of the purifying of the Jews, containing 2 or 3 firkins apiece. Jesus said unto them, fill the water pots with water. And when they filled them up to the brim, He saith unto them, draw now out now, and bear unto the governor of the feast, and they bear it. And when the ruler of the feast tasted the water that was made wine, and knew not whence it was, but the servants which drew the water knew, the governor of the feast called the bridegroom. And he saith, every man at the beginning doth set forth good wine, and when men have well drunk, then that which is worse, but thou hast kept the good wine until now. What kind of power was exhibited? Mga kapatid, God's power exhibited. The power of Jesus exhibited with the help of the servants. Tignan niyo po, in verse number 6. Sabi dyan, there were 6 water pots of stone. And sabi po ni Mary, dahil kilala niya ang Panginoon, tinuro niya, do whatever He saith. Ano sabi ni Mary? Sumunod kayo sa Kanya. Kaya mga kapatid, the power of Jesus exhibited secretly through obedience. Mga kapatid, bakit naging posible? Napakaganda, tagumpay ang wedding feast because sumunod sila. Alam niyo po, there's no real success without real obedience. Bakit kayo naging matagumpay pagkat sumunod kayo sa Panginoon? Una po, sumunod kayo sa Diyos dahil kayo'y nanalangin. Alam niyo, kung i-illustrate natin, anong laman? Bakit naging matagumpay yung kanilang wedding feast? Tingnan natin yung 6 water pots. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ano-ano ang kanyang laman? Water pot number 1. Sabi ng Panginoon, punuin nyo lahat. Anong ginawa ng mga servants? Pinuno nila ang pot number 1, the pot of prayer. Nanalangin silang lahat. Ipinag-pray nila. Nag-vigil sila. Kayo po, nag-vigil po kayo para sa great event na ito. Ipinag-pray ninyo. No real success without real praying. And ako'y nai-encourage sa pastor, lagi niyan sinasabi, but with prayer. But with prayer. Paliguan mo ng panalangin. Totoo po yun. Alam niyo po, nung area leader ko po ang inyong pastor, ganyan ang kanyang principle. Paliguan natin ng panalangin. Talagang nahaharap kami sa mga imposible. Pero pag yun ay sinabi niya, let us but with prayer. Ipanalangin. Alam niyo ba't tagumpay ang inyong anniversary? Because pinaliguan niyo ng panalangin. It's because of praise the Lord. He answers prayer, mga kapatid. Kaya nga sabi ng Philippians 4 verse 6,
Be careful for nothing, but in everything by prayer, in supplication with thanksgiving, let your requests be made known unto God. Because you did that, mga kapatid. In 1 Thessalonians 5:17, pray without ceasing. Alam nyo, prayer is work, mga kapatid. Talagang effort po yan. Pero yun po ang naging sanhi ng tagumpay. Water pot number 2, ano po? Yung pangalawa, preaching the gospel. Preaching the gospel and soul winning. In Mark 16:15, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. No, kaya nga, anong ginawa niyo? Why is this possible? Because you preach the gospel to everyone. Sa school, sa mga pulis hanggang ngayon. You preach the gospel. Yun na-preach na nga ng gospel, nag-preach pa ulit kaya pinatanggap nyo pa uli. Ligtas na ligtas yan. Amen? Why is it na importante yung ginagawa nating soul winning? Because it is the main thing. Kaya nga doon din sa Quezon City, that is the main thing, kasama ang panalangin. Amen? Ay, wala kayong madadalang bisita kundi kayo nag-soul winning. Hindi kayo nag-imbita. Hindi kayo mga nag-preach. Everything became possible because you obeyed the order of God in Matthew 28:19-20. Go ye into all the world and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Water pot number 3. Ano yun? Pinununin nyo. Ang alin? Ang paghahanda. Napakahirap maganda ng mga pagtitipon, mga kapatid. But with the help of God, nagawa nyo po. Ang hirap ng ginawa nyo. Bakit? 1 month? E di handa ng handa. Handa ng handa. Parang walang katapusan. Pero nakaya nyo sa tulong ng Diyos. Amen? Pinuno nyo. You just obeyed God. At ika nga, walang great o success kung walang great preparation. Paghahanda. So mga kapatid, lalo po sa aming mga kapatiran at hindi po napakasimple na mag-isip, magplano ng anniversary. Talagang andun syempre panalangin, mga bawat ihahanda. May pressure din yan. Paano ito, paano ganyan. Mag-iisip ka. Pero it became possible. You just obeyed. You just obeyed. Water pot number 4. Ano po yan? Yung commitment po ninyo. Yung giving. Amen? Giving. Hello, hindi ito magiging posible kung walang nag-commit, walang nag-providing. It's your providing. No kaya kung pare-parehas ay kuripot, walang magandang anniversary. Malamang hindi natutuloy mga anniversary namin. Amen? Kasi kuripot. Kristiyanong hindi marunong mag-tithes at mag-offering. Mga kapatid, giving is blessing. Subok na yan. Alam ninyo, tingnan nyo na lang nagawa po dito. This is not only the result of prayer, not only the result of soul winning, but also the result of giving. Pagbibigay. No, kaya nga mahalaga yan na fulfill po ninyo. Part number 4, providing. And part number 5, perspiring. Mga kapatid, yung pagpapagod, labor. Labor. Paano nyo ginawa? Inayos tong mga paligid ninyo, yung building nyo. Hindi po yan simpleng gawain. Pero dahil sumunod kayo sa Panginoon, at hindi lang yun, dahil sama-sama kayo. United at in cooperation with God, ibinigay sa inyo ang tagumpay. Kaya mga kapatid, walang sayang sa ipinagod ng bawat isa sa inyo. You have a great anniversary. Amen? And water pot number 6, dahil nagawa nyo ang mga nasa itaas, prayer, preaching, preparation, providing, and perspiring, you have great performance. Great result! Great result, mga kapatid, nakakamangha. Kami namamangha, ako'y mga mangha sa ginawa po ng Diyos po sa inyo. At mga kapatid, this is only the beginning. This is only the beginning. Marami pang gagawin ang Diyos sa inyo. God will work with a cooperating and united
people. No, kaya ipagpatuloy po natin yan, mga kapatid. Patuloy kayo magsama-sama. Patuloy nyo samahan si Pastor Bong and his family. Patuloy kayo magsama-sama mga staff, kayong mga frontliners. Amen? Magpapatuloy ang magandang samahan at magandang tagumpay. And lastly, in verse number 11. Verse number 11. Dahil nga po, there is Jesus, His presence is there, and the problem of Jesus is solved, and the power of Jesus, dahil po, naroon ang Panginoon, at Siya ang gumawa, with the cooperation of the servants of God. Verse number 11, this beginning of miracles did Jesus in Cana of Galilee, and manifested forth His glory, and His disciples believed on Him. Manifested forth His glory, what does that mean? Mga kapatid, napuri ang Diyos. Nakilala lalo ang Panginoon. Nakilala ng mga tao si Kristo na tagapagligtas. Many believed on Him. At higit sa lahat, God gets the glory. Jesus gets the glory. Mga kapatid, yan ang pinakamahalaga sa lahat. Jesus Christ is glorified sa ating buhay. Kaya nga, congratulations po sa inyo. Lahat ng bagay na ito happened unto you. Amen? Kaya mga kapatid, keep on going, keep on serving God. Marami pa magagandang anniversary kayong magagawa. Ito po, wag pong mawawala si Jesus. Siya po ang pinakang main ingredient of the success of every great endeavor for God. Happy anniversary po sa inyong lahat and congratulations. God bless po sa inyo. Tumayo po tayong lahat and tayo po ay mag-close, panalangin as we call on Pastor Bong. Lord, salamat po for once again encouraging us with the Word of God. Thank you for the success. Truly, O Lord, victory is yours and victory is possible with you. Pagpalain niyo po, ma-challenge pong lalo kami sa invitation. Tulungan niyo po si Pastor Bong as he invites people to come unto you. In Jesus' name we pray. Amen. 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 What a blessing. Amen. Keep the good wine. Amen. Anniversary is not the end, but it is the beginning. Keep on the good wine. Amen. Lalo tayong maging masaya. Habang tayo naglilingkod sa Panginoon, lalong tumatamis ang ating paglilingkod sa Panginoon. Amen. Kaya, there is joy in serving Jesus. Wala nang pinakamasaya maliban na tayo naglilingkod sa Panginoon. Maliban na ikaw ginagamit ng Panginoon. Kung mayroon pang masaya, doon po kami. Pero wala na. Nasubukan na namin ng lahat. No. We tried wine. Wala. Amen. Liquor, pleasure, worldly things, material things, money. Wala po doon ang kasiyahan. Sa Panginoon lamang ang kasiyahan. Kaya keep the good wine. Amen. Nawa ang presensya ng Diyos lagi. The presence of God. Kaya naging success po ang wedding. Maging success po ang pamilya. Pag ang pamilya, nandyan ang presensya ng Panginoon. So, pag wala ang presensya ng Diyos sa pamilya, kapatid, our labor is vain in the Lord. Sinabi ng Panginoon yan. Except the Lord build the house, your labor is vain. It is vain to rise up early in the morning. You eat bread of sorrow. Nagsikap ka. Pero kung wala ang presensya ng Diyos sa iyong pamilya, sayang po ang pagpapagod natin, mga kapatid. Kung wala ang Diyos sa bawat isa, sa bawat pamilya, kapatid. Kaya malaga ang presensya ng Panginoon. Nandyan ang problem, amen. Hindi po yan mawawala ang problem. No, problem
is not a problem pagkasama mo ang Panginoon. Bakit? Because our God is a problem solver. He gave solution. Amen? He's a master. Oh. Problem solver. Amen? If you have problem, give it and trust it to the expert. May problem ka ngayon in your family, in your finances, in your job, anumang area sa buhay mo may problema ka. Sa mga anak mo, sige po, ibigay natin ngayong gabi sa expert, the problem solver. You have sickness, bigay mo yan. Great precision ang Panginoon. Ano mang problema mo, spiritual, lumalayo ka na sa Panginoon, ilapit mo sa Panginoon. You have problem in your physical, ilapit mo yun sa Panginoon. You have problem financial, you have problem family. Bring it to the Lord. Ibigay mo yan sa Diyos, magtiwala ka sa Panginoon. Amen. Maging success po. Kaya, we need to trust the power of God. Amen? Kaya lahat po na ginagawa natin, all this accomplishment, this is the accomplishment of God. Amen. Sa buhay natin, mga kapatid. Kaya ngayong gabi, no? The message is very clear. If the Lord speak to you through this message, through the man of God, why not kneel down to the altar and talk to God? Keep on. Oh. Natapos ang anniversary, hindi ka pa ginagamit ng Panginoon, sige, just punta ka rito. Pwede kang magpagamit sa Panginoon. Sige po. Habang tinutugtog at panyaya, sige po. Just kneel down to God. You have problem today. I have no idea. Dumating ka ngayon, you are in great need. You have a great problem tonight. God is a problem solver. Sige po, ilapit mo yan sa Panginoon. You have problem in your family, your relationship. You have problem in your service. You have problem in your finances, in your family. Whatever problem you have tonight. You have problem, you have baggage of sin. Lumalayo ka sa Panginoon, why not come in the altar and talk to God? Brethren, don't go home without talking to God tonight. Huwag kang papayag, uuwi ka na hindi mo man lang nakausap ang Diyos. Kung hindi ka makalapit ngayon sa altar, just kneel down where you are and talk to God. And beg on God, His power, His provision, His presence. Nandyan po, mga kapatid. Sige po, don't go home without making decision tonight to serve the Lord, to love the Lord, to give to the Lord. Why not come in the altar and make commitment to the Lord to be faithful in serving Him? There are many souls waiting for you. Nagaantay ang kaluluwa sa iyo, kapatid. Wala na dapat tayong panahon na ma-offend, ma-discourage, ma-disappointed sa buhay natin. Keep on the good wine. Keep on serving the Lord. Keep on praying to God. Keep on going to church every Sunday morning, Sunday evening, Wednesday prayer meeting. Kung hindi ka matapat sa iyong attendance, why not come in the altar, Lord? Teach me to be faithful in my attendance, kapatid. Sige po. The secret of blessing is to be faithful. Sabi ng Proverbs 28:20, a faithful man shall abound with blessing. You want abundant blessing in your life? Be faithful to the Lord. Please come tonight. You want amazing blessing? Come to the Lord. You want adding blessing? Come to the Lord. You want abounding blessing?
in all aspect, in all area of your life. Why not come in the altar and talk to God? You have in great problem, leave it to the Lord and go home with peace of mind and rest of your soul. Why not give it to the Lord tonight? Before you go home tonight, leave it to the Lord, cast thy burden upon the Lord, and He shall sustain thee. He shall not suffer the righteous to be moved. Casting all your worries, all your care upon Him, for He careth for you. Sige po, lapit mo yan sa Panginoon. You experience na ikaw ay lumalayo sa Panginoon. You follow the Lord afar off. Why not come in the altar? Lord, teach me again to be faithful. Sige po, revive me again tonight, O Lord. Sige po, lumapit ka sa Panginoon. Sige po, huwag mong tapusin ang invitation na ito na hindi mo nakausap ang Panginoon. God is waiting for you in the altar. God is waiting for you in His throne tonight to come to Him. Sige po, lapit ka sa Panginoon. Ngayong gabi. You are in great need tonight. You are disappointed, you are discouraged tonight. Kneel down to God and beg on God, His power, His provision, His presence with you tonight. Sige po, kausapin mo ang Panginoon. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, God, for your great message tonight. Great revival message from heaven tonight, oh God. Thank you for Pastor Manolo, for using him tonight, oh God, to challenge us again, to keep the good wine, to keep our joy in serving you, Panginoon. Maraming salamat muli, Panginoon. Thank you for a great challenge tonight, oh God. Salamat po sa mga anak niyo lumapit. They humble themselves, oh God, talking to you, Lord God. You know their heart. You know their problem. Lord God, tulungan po sila, Panginoon. Bless them, O Lord, once again tonight. Salamat po, Panginoon, sa ginawa niyo ngayong gabi sa aming buhay. Salamat po, Panginoon. Thank you for great revival tonight, O God. And all these things you asked in Christ Jesus' name. Amen. Amen. What a great revival tonight. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Ang kailangan natin, laging revival. Amen. At ang kailangan ng revival, yung mga buhay. Amen. Oo. Mahirap i-revive yung naghihingalo na. Oo. Kailangan lagi natin magkaroon tayo ng revival sa ating buhay. Amen. We have revival in soul winning. Amen. Hindi ibig sabihin tapos na po ang ating anniversary. Amen. This is the beginning to keep on. We are looking forward for our 3rd anniversary. And our goal is 3,000 souls again. Amen. 300 first-time visitor again next year. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. No? Kaya the more we keep on serving the Lord, yan po, the Lord will give us more strength and power to continue serving the Lord. Amen. Kaya salamat sa Panginoon, no? Bagamat maraming mga problema, no, sa pag-celebrate ng anniversary. Alam mo ba, Satan hates anniversary. Oh. Satan is mad to see thousands of souls saved. Satan is mad, Satan is sad to see more thousands of souls saved. Praise God. We gave to the Lord thousands of souls. Your commitment, your labor in the Lord is not in vain in the Lord. God is not unrighteous to forget your labor of love. God will reward all our labor, all our service. God will pay. The pastor cannot pay. The pastor cannot give you a reward.
The pastor cannot give you an appreciation, but God is not unrighteous to pay all your labor, more than your labor. Amen. We cannot outgive God. Hindi papayag ang Diyos na mas malaki ka magbigay kaysa Kanya. God is a giver. Amen. He gave Himself, He gave His life in the cross of Calvary for us to be saved. Amen. Kaya huwag tayong maginayang ibigay ang ating buhay sa Panginoon. Amen. Bakit ka maginayang? Yung buhay nating kapatid, patapon na. Kami, patapon na. Kahit si Satanas hindi tatanggap sa amin. Tandaan nyo, walang tatanggap sa amin, kapatid, kahit si Satanas ayaw sa amin. But praise the Lord for His loving mercy. Yung patapon na buhay, ginagamit pa rin tayo ng Panginoon. Kaya brethren, keep on serving the Lord. Huwag mawala ang sigla at saya sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon. Alam mo ba ang Monday? Rest day yan po ng mga pastor. But Monday, maaga pa po kami gigising. Keep on serving the Lord. Amen. Kaya tomorrow, marami naman kaming ministry bukas hanggang sa hapon. Amen. Kaya brethren, keep on praying, keep on serving the Lord, keep on winning souls. Bring your loved ones, kapatid. No, kung hindi mo nadala ngayon, next Sunday dalhin mo. Kanina, message natin, not everyone saith Lord can enter into the kingdom of God. Nakakalungkot kung ang miyembro ng pamilya mo, not everyone going to heaven. Oo. One day, oo. Ang sabi ng Panginoon, God will wipe away all tears in your eyes. Papahiran ng Diyos, papawiin ng Diyos ang mga luha mo sa langit. Bakit? One day, iiyak ka kasi ang isa mong mahal sa buhay, hindi mo na isama sa Panginoon. Hindi mo nadala sa Panginoon, hindi mo nadala sa church. Namatay sila going to hell, straight in the devil's hell. Pinabayaan mo sila, hindi mo sila dinala sa Panginoon. Amen. Kaya hindi po sa religion, kapatid. Relationship nila sa Panginoon. Amen. Kaya salamat sa Panginoon na kayo ay nagpagamit sa Panginoon sa ating anniversary. Anniversary is not the end, but the beginning to keep on serving the Lord. Thank you, brethren, for your faithfulness and sacrifice, prayers, labor, pain, and stress. Very stressful work, but is a rejoicing. Very tiring, but rejoicing. Amen? Kaya praise the Lord. Amen? Salamat po sa bawat isa naging bagay sa ating anniversary. Thank you, Pastor Manolo, sa iyong pangaral ng salita ng Panginoon. Thank you for the challenge. Thank you for your family. Salamat po sa Panginoon. Okay, tayo po ay mag-offering na. Yun ang nakakalungkot minsan. Pag-offering na, kanina nangangiti-ngiti kayo. Ngayon pag-offering na, naglulungkot na naman kayo. Are you happy today? Amen. Yan, sige. It is more blessed to give than to receive. O, mga asher, dito na, habang masaya pa sila. Sige po, mga asher, bilisan ninyo. Habang masaya pa po kami. If you are challenged by the message tonight, no, ilagay nyo dyan, love gift to our speaker tonight.
If you are challenged, ano? Oh. Kung na-challenge ka sa mensahe ngayon, isama mo na dyan, no? Para sa ating speaker. Amen? Yun, dalawa na lang nag-amen. Amen, sige. Kahit hindi kayo nag-amen, magbigay pa rin kayo. Sige, salamat sa Panginoon. Okay, pag-pray po natin ang ating offering. Tayo po mag-pray sa ating offering. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanina umaga, ganun po sa ngayong gabi sa ginawa niyo po sa amin. Maraming salamat sa pananambahan, Panginoon. Maraming salamat sa revival mula sa inyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa mensahe at pagpalain niyo po, Panginoon, ang mensahero na inyo pong ginamit. Kayo po ang balik nagpapala sa kanya. Ganun po, Panginoon, sa aming pagbibigay, tama niyo po ang aming puso. Bigyan niyo po kami ng cheerful and humble heart sa aming pagbibigay. At ganun po, Panginoon, pagpalain niyo po ang mga source of income, Panginoon, ng inyong mga anak, sa mga trabaho, sa mga negosyo na pinagkatiwala niyo po sa bawat isa. Palain niyo rin po ang salapi na malilikom. Ito po ay magamit po sa ikalalago pa po ng inyong gawain. Sa ikaabot pa po, Panginoon, ng mga